May nararamdaman ka bang sakit sa tuhod na lumalala kapag gumagawa ka ng anumang uri ng pisikal na pagsisikap? Kapag sumasakit, maraming tao ang tumitigil sa paggalaw. Kahit mukhang lohikal, madalas mas napapalala pa nito ang sitwasyon. Ang layunin ay hindi rin pilitin o balewalain ng sakit, kundi magpatuloy sa paggalaw ng may tamang pag-iingat para muling masanay ang tuhod sa paggalaw. Sa video na ito, gagabayan kita sa isang ligtas na routine para sa mga tuhod na may nararamdamang kirot na idinisenyo para palakasin, pagandahin ng galaw, at patatagin ng tuhod nang hindi ito pinapahirapan. Tara na sa mga ehersisyong ito. Tatlong bahagi ito: galaw, lakas, at katatagan. Uumpisahan natin sa mobility o galaw. Mga ehersisyo. Kakailanganin mo ng exercise mat kung mag-ehersisyo ka sa sahig, pero pwede mo rin itong gawin sa kama mo. Isang unan para sa ulo, isang mahabang tuwalya. Dapat sapat ang haba para abutin mula paa hanggang kamay para sa mga ehersisyo ng galaw. At panghuli, ang bola ng tennis ay hindi naman kailangan. Pwede mo itong palitan ng papel o kahit anong madulas na bagay para magamit sa balanse. Simulan ang unang ehersisyo. Ako, gagamit lang ng kaliwang binti. Kung may pananakit o pagkaputpod sa magkabilang tuhod, pwede mo itong gawin sa parehong binti. Magtutuon ako sa kaliwa kong binti at uunat ang kanan. Kukunin ko ang tuwalya gaya ng nasa itaas at ihahagis sa harap ng binti hanggang sa bukong-bukong. Layunin nitong pagtrabahuhan ang pagbaluktot. Gagamitin ko ang aking mga braso para dahan-dahang hilahin ang paa na yon at unti-unting mapalapit ang sakong sa puwitan. Ipakikita ko ito sa iyo mula sa gilid para makita mo. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang galaw. Bawat isa ay may kanya-kanyang nararamdaman. Hindi mo kailangang pilitin, basta maramdaman mo ang bahagyang pagigting sa harap ng tuhod. At dahil maganda ang paggalaw ng tuhod ko, magsisimula akong itulak ng dahan-dahan. Gagamitin ko ang aking mga braso, dahan-dahan, gagamitin ko ang aking mga braso. Dito ko nararamdaman ang kirot. Ito na ang limit ko. Mula rito, 6 na paghinga ang gagawin natin. Magdadagdag ng tensyon at magpapahinga. Ganito, humihinga ako, inaalis ang tensyon sa tuwalya, humihinga palabas, tapos hinihila ko papalapit at dinadagdagan ang tensyon sa dulo. Isa, niluluwagan ko ang tuwalya, tinatanggal ang tensyon, binibitawan ko at muling hinihila. Dalawa, dito natin pinagtatrabahuhan ang pagbaluktot ng tuhod pero sa loob lang ng kaya mong tiisin na galaw. Hindi ito dapat magdulot ng matinding sakit, kung meron man, kaunting hindi komportableng pakiramdam lang. 3, sige, gagawa pa tayo ng 3 pa. Huminga ako, bitaw, hila. 4. Bitaw, hila, dahan-dahan lang, dagdagan lang ng kaunting tensyon. 5. Ito na ang huli. Binitawan na natin. Magaling, napagtrabahuan natin ang pagbaluktot. Dahan-dahan, gamit ang paa, hihilahin natin ang binti na yan. Tingnan mo kung paano gumalaw ang paa ko na parang uod. Papayagan tayo nitong dahan-dahang iunat ang binti mula sa pagyuko, lalo na ngayong may nararamdaman kang sakit. Kahit medyo tumaas ang kirot, ayos lang, normal naman talaga yan. Ang pagkilos ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan nating pagbutihin ng tuloy-tuloy para tuluyang mawala ang sakit ng tuluyan. Dahan-dahan kung ginagamit ang paa at itinutuwid ang tuhod. Kapag umabot na ito ng 90 degrees tulad ngayon, ipapakita ko ito sa iyo mula sa gilid. Gagamitin ko ulit ang tuwalya para ipulupot, pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ito para ipulupot sa paa. Itataas ko ang dulo ng paa, ihahagis ko ang tuwalya para mapunta ito sa bandang talampakan ng paa. Gagamitin ko ito para hilahin at dahan-dahang iangat ang binti hanggang maging komportable. At nakaunat, mula sa paggalaw ng pagbaluktot na nilalapit ang sakong sa puwitan, ngayon ay buong pagunat naman. Iunat ang binti, dalhin ang dulo nito papunta sa iyo at itaas pa ng kaunti hanggang maramdaman ang paghila. Saan? Diyan mismo sa likod ng tuhod. Ano ang nakakamit natin sa galaw na ito? Pag-unat ng kalamnan, pag-unat ng likurang kapsula. Dulo ng paa papunta sa iyo at muli, susubaybayan natin, huminga. Huminga tayo, i-relax ang binti para walang tensyon.
Sunod, yunat, dulo ng paa papunta sa akin, dagdagan ng tensyon sa likod. Iba-iba ang antas ng ating flexibility. Hinikayat kitang itaas ang binti hanggang sa maramdaman mo ng tensyon sa likod. Huminga ako, niluwagan ng kunti ang tuhod, huminga palabas. At inyunat, dalawa. Huminga ako, nirelax ang tuhod. Huminga palabas. At inyunat, tatlo. Huminga ako, tensyon sa likod. Binitawan. Iniunat ang binti, itinutok ang paa sa akin, 4. Huling 2. Pinapahinga. Lima. Nag-relax. At 6, dahan-dahan mong ibaba ang binti hanggang sa tuluyang dumikit sa sahig. Napunta dito ang bola pero hindi natin ito kailangan. Kunin natin ulit ang ating tuwalya at pagkatapos ay magtutuon tayo sa pagpapalakas, isa pa sa pinakamahalagang pundasyon para sa malusog na tuhod. Kunin ko ang tuwalya, igugulong ko ito hanggang maging parang bola na ganito at ilalagay ko ito sa ilalim mismo ng aking tuhod sa paraang ang tuhod ay mga 10 sentimetro ang taas mula sa sahig. Mula rito, magtatrabaho tayo sa pagkontrata ng kalamnan ng quadriceps. Ito ang kalamnan na nasa harap ng hita, ang pinakamahalaga para protektahan ang iyong tuhod at siya ring nag-iistabilisa ng kasukasuan na ito. Kapag mas malakas ang quadriceps, mas kaunti ang sakit sa tuhod. Mula rito, pipisahin ko ang tuwalya pababa na parang ilalapit ang tuhod sa sahig, itataas ang sakong, ilalapit ang dulo ng paa sa akin at mananatili roon. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ramdam ang pagigting sa harapang bahagi ng hita. Pinapapaluwag ko lahat, hinahayaan kong bumagsak ang binti at magpapatuloy ako. Ipapakita ko ito mula sa itaas na kamera. Ayan na tayo, idinidiin ko muna pababa, itataas at ilalapit ang dulo ng paa sa akin. Ayan, halos hindi makita. 1, 2, pagigting sa harap mismo. 3, 4, 5. Pinapapaluwag ko parehong binti at paa, itinutulak ko pababa at pataas. Gawin natin. 10 ulit. 2, 3, 4, 5, pinapaluwag. Ilan na ba? 4. Hindi ko alam. Sumasandal pa atras, itataas ang binti. Tuwid na tuwid, dulo ng paa papalapit sa akin. 2, 3, 4, 5. Bibilang tayo ng 5, may 5 natitira. Mariin akong sumasandal. Tuwalya pababa, dulo ng paa palapit sa akin, itaas ang binti ng tuwid mula balakang hanggang bukong-bukong. 6. Bitawan, suportahan. 7. 8. 9. Huling ulit. Bitawan natin. 10. Ang galing. Dapat mong maramdaman kahit kaunting tensyon, pagod o panghihina sa harap ng iyong binti. Iiwan natin ang binti na yan na tuwid, kaunting galaw pabalik-balik para ma-relax ang mga kalamnan. Akit ako ng kaunti pataas at iluluhod ko ang kabilang binti. Bubuksan ko ang tuwalya, ibabalik sa dati ang binilog natin at ititiklop. Hindi masyadong makapal, ayos? Ang gagamitin natin ngayon ay isang maliit na unan para ilagay natin ito sa bandang lumbar. Para saan natin ito ginagawa? Para magkaroon ng suporta ang ating gulugod at hindi tayo makaramdam ng sakit kapag ginagawa natin ang susunod na ehersisyo. Katulad ng nauna, pero ngayon magsisimula ang galaw sa balakang dahil ang quadriceps ay may ilang bahagi at ang ilan dito ay konektado rin sa balakang. Pansinin mong mabuti, tuwid ang binti. Ang dulo ng paa ay nakaturo sa akin at bahagya kong iangat ang binting yon mula sa sahig ng ilang sentimetro. Hindi masyadong mataas. Mga 5 o 10 ay sapat na at pinananatili ko ito. 1, 2, 3, 4, 5. Nangangatog ba ang binti? Ayos! Tama ang ginagawa mong ehersisyo. Ulitin natin. Huminga ako ng malalim, tapos habang humihinga, palabas. Itinataas ko ng bahagya ang binti. 2, 3, 4, 5 at nagpapahinga.
2. Sige, 8 pa. Itutok ang dulo ng paa papunta sa akin. Taas, 2, 3, 4, 5. Dulo ng paa, taas, kaunti lang. Pahinga, 4. Dulo ng paa papunta sa akin, relax lang. 5. Bitawan natin. 6. 4 pa, bitawan natin. 7. Bitawan natin. 8. 2 na lang, bitawan natin. 9. Huling ulit, bitawan natin. At 10. Magaling, ibaba ang binti, mag-relax, mahusay na pagsisikap. Kung sobrang ulit o may hindi ka maganda nararamdaman, pwede mong bawasan sa 5, 4 o kahit 2. Ang mahalaga ay magsimulang gumalaw at huwag manatiling nakatigil. Nagawa na natin ang 2 ehersisyo sa paggalaw at 2 sa lakas, kaya 4 lahat tatapusin natin sa ehersisyo para sa katatagan. Gagamitin ko ang tennis ball ko dito, pero hindi naman ito kailangan. Pwede kang gumamit ng 1 piraso ng papel o kung madulas ang sahig mo at madali mong maipapadulas ang paa mo, pwede mo ring gamitin ang balat ng paa mo mismo sa tiles, sa parke o kung anuman ang meron ka. Tingnan mong mabuti, ilalagay ko ang bola sa sakong mo. Isipin mong ang sakong mo ay parang ballpen o lapis na may dulo at gusto mong gumuhit sa sahig gamit iyon. Guguhit tayo hanggang letrang H ng alpabeto gamit ang sakong, pero tiyaking katamtaman lang ang laki ng letra, hindi masyadong malaki o maliit, dapat kontrolado at matatag. Magsisimula ako sa A, kaliwa, malalaking letra. Aakyat gamit ang sakong, guguhit, bababa, aakyat ng kaunti at guguhit ng gitna. Malaking tulong ang munting ersisyong ito para mapalakas ang iyong katatagan. Dumudulas ang bola, aayat ako pataas para gawin ang B, kalahating bilog, at ayan na. Kung wala kang tennis ball, pwede kang gumamit ng papel. O kaya naman, pwede mo lang idulas ang sakong mo sa tiles o sa sahig mo. Katapos ko lang gawin ang C, ngayon naman tayo sa D. Pasulong, malaking tiyan at tapos na ang D. Punta naman tayo sa E, pataas, 1 guhit sa kanan, 2 at pangatlo. Akyat tayo para sa F at gagawa ng 2 guhit sa taas at 1 sa gitna. Punta naman tayo sa G, aakyat ako ng mataas, gagawa ng malaking kalahating bilog, aakyat ng konti pataas. Aakyat at pagkatapos ang guhit ng G at sa huli ang H, aakyat, bababa, aakyat sa gitna, lilipat ng side, pataas at pababa. Magaling, ilalapag ko ang paa sa sahig. Maaring may kaunting kirot sa singit na gumagana rin, pero napakagandang ehersisyo ito para subukan ang katatagan ng iyong tuhod. Dito natatapos ang maikling rutinang ito, 5 ehersisyo ang nagawa natin, 1 set ng 10. Inaanyayahan kitang gawin ang 2 hanggang 4 na set ng tig 10 bawat ehersisyo iangkop ito para maiwasan ang sakit. Pwedeng makaranas ng kaunting hindi komportableng pakiramdam pero hindi dapat matinding sakit. Kaya gawin mo ito ng 2 hanggang 4 na set at higit sa lahat, gawin mo ito sa salit-salitang araw, 1 araw oo, 1 araw hindi, 1 araw oo, 1 araw hindi, para mabigyan ng iyong katawan ng sapat na oras para makabawi at lalo pang lumakas. Ang ganitong klase ng mga routine ang pundasyon para manatiling maayos ang paggana ng tuhod na may kaunting kirot sa mahabang panahon. Ang paggalaw, lakas at katatagan ang 3 mahahalagang haligi. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo na nanatili ka hanggang dulo. Inaanyayahan kitang bumalik dito araw-araw sa loob ng 7 araw para makumpleto ang rutina ito ng 7 beses at iwan mo sa mga komento kung ano ang mga naramdaman mo. Sana makita ulit kita sa isa sa iba ko pang mga video.